So, isang magandang gabi sa inyong lahat mga idol. This is RJ Arts TV. So, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapaggawa ng video mga idol. So, sobrang busy talaga, no? Ngayong araw na to mga idol, gagawa tayo ng or pagbibigyan natin yung kahilingan na isa nating subscribers, no? So, yung tanong niya, paano ba daw palakasin yung chamber ng laruan niya natin, no? Kasi sa 10 meters daw, sabi niya, is nasa zero naman niya, pero pag 11 to 15 meters, hirap siya mag-zero ng kanyang scope. So, ngayong araw na to is papakita natin kung paano tayo gumagawa ng ating body chamber. So, papakita rin natin mga idol kung ano ba yung tamang sukat, no, ng ating ginagawang chamber. So, napapansin nyo sa mga previous video ko, madalas na ginagamit ko yung 2 dividers lang, no? Yung ginagamit ko sa ating mga bipin type na airgun. Pwera na lang sa mga spray type, no? Tatlong divider po ako kasi alam naman natin na mas malakas talaga yung bipin type kaysa sa mga spray type, no? Saka medyo hassle din gamitin yung spray type, no? Pero okay naman yung spray type, maganda rin naman yun kung wala pa talaga kayong mga budget, kasi alam natin yung mga bitin medyo may kamahalan din talaga. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako mag-set up ng body chamber para sa ating mga ginagawang mga toy gun. So bago nga pala ang lahat mga idol, isa-shout out ko lang muna yung ating kaibigan na si Sir Jerby Calderon. Shout out sa iyo, and sana po ay nagustuhan mo yung pinadala natin na toy gun, yung ginagawa mo. So, ayun, and sa mga subscribers natin, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo lahat na suporta, sa solid na suporta na binibigay nyo sa ating YouTube channel. This is RJ Arts TV. And sa mga silent viewer po na to, natin, salamat po sa inyong lahat, and God bless po. So tara, umpisa na natin mga idol yung ating tutorial kung paano ba ang pagtamang setup ng ating mga divider para mas durable at malakas siya. So as you can see mga idol, nandito yung ating PVC blue na may sukat na 1 1/4 or 40 mm. So ito yung ginagamit ko kadalasan sa mga video ko, mga toy gun ko, isa 40 mm lang siya. So dalawang dividers lang po yung gagawin natin ngayon mga idol. Ang unang gagawin natin mga idol is susukat tayo ng mga 22.5 cm para sa housing ng ating bipin or shot check valve. So 22.5. So ayan siya mga idol, 22.5 yan. Ayan. Tapos pag may nilagay na kayong marker, pwede siyang lagyan ng tape. Tape natin mga idol. Make sure lang natuwid siya mga idol, no? Pagkatapos natin lagyan ng tape, yan, may tape na siya. Gagawin natin mga idol, tatabasan natin siya dito. Kahit hindi naman masyadong malaki, basta lang makita nyo lang. Ayan siya. So, ang purpose niyan, para pag-cut natin dito, pagputol natin, mapapantay pa rin natin yan, magkadungtong yan. So, tatanggalin natin yung tape. Yan siya mga idol, oh. May guhit siya dito. So, papantay pa rin yan. Pero kung may ano naman, may katulad nito, pwede rin yun. Yun lang yung kunin yung guide. May naputol na pala kasi ako dito. Tulad dito mga idol, oh. May ano siya, may nakasulat siya.
So, ito din. Pwede rin din gawin yung guide para hindi kayo maligaw. Yan siya. Papantay at papantay lang yan. So, sa pagputol pala nitong chamber natin, dahan-dahan lang siya mga idol. Ito yung ginagamit ko pag wala kayong tools na pang putol talaga. So, set aside muna natin to. Ito na lang yung muna yung gagamitin natin. So, bali ang haba pala ng ano natin mga idol, lahat is 22.5 inches yung haba niya. So, set aside natin to. Ito lang muna yung gagamitin natin mga idol. Kasi din lang naman to. So, first, yung ginagawa ko mga idol para magpantay talaga yung ano natin, housing ng cheek valve, pag pinasok natin doon para maganito siya, pantay siya. Ang una-una kong nilalagay mga idol, hindi muna ako naglalagay ng divider. Ang una kong ginagawa is naglalagay ako ng cheek valve muna. So, papakita ko sa inyo mga idol. Ito yung cheek valve natin mga idol na ginawa. Yan siya. Ang ginagawa ko muna mga idol, ito. Nakabit ko muna siya dito. So, bakit hindi siya, ito yung ginamit ko dito para pantay, 1/4. Ang purpose kasi niyan mga idol, para malalagyan natin siya ng mga PVC powder or pinudpud natin na welding rod dito sa gilid-gilid niya. So, ganito ako maglagay mga idol. Inuuna ko yung check valve niya. Tapos, isusunod ko to. Ayan. So, ayan siya mga idol. So, pantay na pantay yan mga idol. Walang ka, ano yan. Walang kahams-hams yan. So, pagkatapos, patakan nyo ng super glue dito. Dito banda. So, wag lang damihan muna. Ano lang, 3 or 4 na patak lang. So, pagpapatak ka yung super glue mga idol, tingnan, dun lang sa gilid. Baka kasi matamaan nyo yung cheek valve niya. Di na siya mabubuksan kasi natamaan yung thread ng cheek valve niya. So, sa gilid lang. Papatuloyin nyo lang siya ng ganun. Ganyan. Tapos, ikot-ikutin nyo lang. So, ayan. So, pag tuyo na mga idol, tanggalin natin siya. Check valve niya. Ayan. So, natanggal na natin. So, ayan mga idol. Pantay na pantay yan. So, ito try natin siyang ikabit mga idol. Kung pantay ba talaga siya. Tapos, ito. Ayan siya mga idol. Pantay na pantay yan. Walang kahams-hams yan mga idol. Ayan. So, ganyan lang yung gawin nyo mga idol. Para mapumantay yung ano nyo. Paglagay ng housing ng biti natin. So, ngayon, dito tayo sa kanyang dividers. So, ito yung dividers natin mga idol. Dalawa yung dividers natin. So, hindi sila magkaparehas ng butas. So, yung unang butas natin, ang size niya is 23 mm yung size niya mga idol, yung butas niya. Tapos itong isa 20 mm. So
mula dito sa check valve, itong malaking butas, dito natin siya ilalagay. Dito. Tapos, ito yung isa. So, mula dito sa check valve natin, susukat tayo ng ng 6 inches. Ayan, 6 inches. Ito na yung unang divider natin mga idol. So, ang sunod naman, 3 inches na lang. Pero nasa sa inyo din yan kung 3.5 inches nyo. Pero sa akin, 3 inches lang yung haba niya. Tapos, mula dito sa 3 inches, susukat ako ng 1 inch dito. Dito na ako maglalagay ng natin, T sa part na to mga idol. Para dito, malaki pa yung allowance na para sa stopper natin. Dito yung stopper niya, tapos may epoxy pa yan dito. So, wala siyang kabaklas-baklas. So, ito yung unang gagawin natin mga idol, since may nakaharang na dito na sa check valve natin, yung female adapter. Dito tayo maglalagay dito. So, ito yung mga stopper ng ginagawa ko mga idol. Parang ganito siya. Iipit yan sa loob. So, 40mm din to, no, na kinat natin dito. So, ito yung una natin gagawin mga idol. Pasok natin to. Tapos, ito yung unang divider. Sunod natin. After natin mapasok yung unang divider mga idol, itulak natin dito. Yung gagamitin natin. Hanggang dito siya. Yung size niya. Yan. Ayan siya mga idol. Hanggang dyan lang siya, no? Tapos, papatakan natin ng super glue. Damihan natin ng super glue mga idol. Papatakan natin yan. Tapos, ikot-ikotin nyo lang. Pag okay na, dito din, patakan natin ng super glue. Yan. Magkabilaan. So, after nyan mga idol, pasok natin tong isa para magsilbing iipit dun sa sa loob ng chamber natin. Maiipit siya. Ganito yung style niya. Okay, pasok natin to mga idol. Tulak natin. So, pagkatapos, patakan ulit natin ng super glue. Damihan nyo lang mga idol. Tapos, ikutin nyo na naman. Pag okay na mga idol, sunod natin yung ito. Pero hanggang dito na lang siya. So, ilagay natin ito mga idol. Tapos, tulak natin to. So, hanggang dito lang siya. So, ayan na mga idol. Tapos natin lagyan ng super glue. So, dito nalagyan na natin siya ng PVC powder. So, kung wala kayo nito, may
Pwede rin siya welding rod na pinugpod. So, ganyan lang mga idol, no? So, babalik natin yung check valve niya. Try natin kung pantay pa ba siya. So, ayan siya mga idol. Pantay na pantay siya talaga. So, yun lang mga idol, no? Yun lang yung gawin natin. Para mas durable yung chamber natin. So, hanggang dito lang muna yung ating video mga idol. Para hindi naman masyadong mahaba yung ating video. At salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.